alam ko yung pakiramdam na nagtrabaho sa isang palengke. Kasi nga, naging inspirasyon ko sila talaga noon. Hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon mga tropa, hindi ko sila kinakalimutan. Kasi ang laki ng impact ng tulong nila sa akin. Ito mga tropa, no? Naisipan kong magkape sa labas. Ito, magdala-dala akong baso. Yan. Wala lang. Gusto ko lang gusto ko lang pumunta sa park na tawag din, mini park. Yun lang. Kasi, doon tayo pupunta. Tapos upo lang tayo doon habang nagkakape. Dala-dala kayo taas, diba? Wala akong magawa eh. Dahil nga linggo ngayon dito, Monday ng umaga ngayon dito. So mamayang gabi pa ang pasok namin. Okay, ito nyo na mga tropa. So dito lang tayo sa park habang nagkakape. O diba? Tapos naiinitan pa tayo, diba? Try natin dito kung ano yung maliwanag dito. Kasi bahagi against the light eh. Pwede na, no? Kung dito naman sa kabila. Okay naman dito para maiba naman. Kahapon kasi nakagawi ako doon. Ngayon dito naman. Okay. Set up ko muna yung baso ko. Saka yung ito. Ayan. Okay. At syempre mga tropa, bago natin simulan tong vlog na to, syempre gusto ko mag-intro muna, no? Okay. Hey yo, what's up mga tropa? This is Gerald Binuya and welcome back to my channel, and don't forget to subscribe and click notification bell to get notified. And for today's vlog mga tropa, yun, habang nagkakape tayo, yan, salinan ko na. May ano pa. Diba? Ito yung dala kong tumbler. Hindi siya iba yung tatak niya, si Bago. Ayan, si Bago. Bago daw kasi. Ayun. Itong tinong kape ko. Yun, di ba? Bago. Di ba? Galing oh. May basa dito. Okay, di ba? Okay mga tropa, no? Anong tayo? Tawag dito, weather check muna tayo. Medyo malamig ngayon. Pero pwede namang t-shirt lang, kaso mamaya lamigin kasi ako. Tapos saka short lang ako. Ayan. Short lang. Yun. Ngayon mga tropa, no? Meron pala akong gustong share sa inyo na hindi ko na-share nung nasa Japan ako. Nung nag-vlog po ako sa Japan dati, hindi ko po na-share sa inyo to. Okay? Yun. Si katropa niya mga tropa. Ayun, siyempre alam niyo naman 'di ba? Galing din ako sa from nothing to something din. Kahit paano nagkaroon na din ngayon, 'di ba? Nakapag-ipon-ipon na din, 'di ba? At ayun na nga mga tropa. Si katropa niyo bago pa makapag-aral sa college o vocational lang ako mga tropa, vocational course lang ako. Pero ayun, nakatungtong din tayo na kahit na vocational course lang. Okay, 2 years. And then, si katropa nyo after high school, nahinto po ako. Ayun, financial problem, wala kaming pera, wala kaming pagkukunan. Kaya nung 2000, ano ba 2000 yun? 2005 siguro yan, nung high school ako. Nung graduate na ako ng 4th year high school, hindi na po ako nakapag-college. Yun, dahil masama yung loob ko. Hindi naman masama loob ko sa magulang ko, pero parang masama yung na gustong-gusto ko kasi mag-aral noon. Gustong-gusto ko kasi mag-aral noon, pero hindi ako makapag-aral. Kahit anong course lang, hindi ako namimili kasi gusto ko makatuntong lang ako ng college. Tapos, gusto kong i-try na mag-try na mag-working student, pero wala akong kaalam-alam that time. Tapos, mahina talaga ako noon, pero gusto ko mag-aral. Nag-scholar naman ako, pumasa naman ako, kaso ang ending, allowance lang po ang ibibigay, hindi po yung tuition. Malaking tulong din yon. Hindi naman po sa nilalang ko yung allowance sa yon na 2,000 yata %. 2,500 mga ganun.
Hindi na ako sure. Pero kasi pamasahe papunta sa Gapan City, ang baon ko noon is 100 kasama na yung pagkain. Pero may sobra pa doon. Kaya minsan din ako kumakain, mga tropa. O madalas din ako kumakain kapag alam ko kaya kong tiisin yung gutom. Para kinabukasan may pamasahe pa ako. Mura lang pamasahe noon, 20 lang. 40, balikan. Tapos yung pagkain, 35. O, 475. Meron pa akong 25. May 25 pesos pa ako. Pag di ako kumain, malaki po yung ma-save ko. Yun. Kaya madalas din ako kumakain ng tanghalian kasi nga, kaya kong tiisin. Ayun mga tropa, hindi ako nakapag-college agad. Hindi ako nakapag-aral agad after ng high school. Ang nangyari mga tropa, si katropa nyo nagtrabaho po sa palengke as boy sa Makati, sa Guadalupe po. Guadalupe, Makati City. Yun. Nung una, ayoko kasi gusto ko talaga mag-aral. Kaso wala Wala po talaga Kailangan ko makapag-ipon. Nag-aaral muna ako, nagtrabaho muna ako ng 9 months. Yung may-ari pala ng palengke, dalawa yun gulayan tsaka yung grocery store. Mismong palengke talaga, may babuyan, ganyan. Pero yung sa tita ko kasi yun, pamangking buo nila ako. Hindi, pamangkin nila ako sa pinsang buo. Kasi yung nanay nila at yung lolo ko magkapatid. Ayun, sa pamangkin nila ako sa pinsang buo. Yun. Tapos halos dun sa mga tauhan nila o boy or yung mga nagtitinda po sa kanila ng mga babae, mga pamangkin talaga nila. Yung talagang pamangkin talaga nila. Yun mga tropa na medyo mahirap talaga magtrabaho sa palengke. Mahirap. Noong time kasi na yon, ang sahod ko mura lang. Nasa 50 lang. Tapos gigising kami ng 4. Di ko na maalala pero madaling araw dapat nasa palengke na kami. Di ba yung palengke madaling araw nagbubukas? Alas 4 ng umaga gising, tapos siguro mga 5 AM or 4:30 AM dapat nasa palengke na kami. Yun. Tapos ang uwi namin, di ko na maalala kung 8 PM or 8:30 PM. Di na ako sure pero nandun sa ganun, madilim na. Tapos uwi, kakain, tas tutulog, ilang oras yung tulog. That time mga tropa, yung tawag doon, yung minimum wage yata doon sa sa Maynila, nasa 382. Kung di ako nagkakamali kasi wala pa akong kaalam that time. 2005 yon, going to 2006. Ay hindi, 2005 nga kasi 2006. Tama, 2005 to 2006 kasi nag-aaral na ako ng college ng 2006. Nag-aaral na ako noon. Yun, 9 months akong trabaho doon. Marami akong na-experience doon. Marami akong hirap din, umiyak ako doon. Siguro mga 2 beses. Bata pa ako noon Yun, basta umiyak ako doon. Hindi ko na sasabihin kung bakit. Lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo may pagkukulang, mga ganon. Minsan nagkakamali, kahit hindi ikaw nagkakamali, syempre yung iba nagkakamali. Alam mo yung yung tipo na wala ka namang alam, tapos biglang ikaw yung alam niyo na, yung parang sisermonan. Hindi naman sisermonan. Ako kasi parang syempre isang anak lang ako, pero kaya kapag merong sa akin na medyo ganto ganyan, masakit pala. Pero wala na sa akin 'yun. Kasi sabi ko, ako naman nagtatrabaho ako. Yung mga tropa nagtrabaho ko doon sa tita ko na 'yon. Na ninang ko na ngayon sa kasal. 'Yon. Ngayon mga tropa, nagtrabaho ko sa kanya hindi bilang pamangkin niya, bilang trabahador talaga niya, bilang boy talaga niya. Yun po ang mindset ko. Professional na po ako mag-isip nun. Hindi ko tinignan ang sarili ko bilang pamangkin niya. Tinignan ko po ang sarili ko bilang empleyado niya. Yun po yung pinapasalamatan ko na ganun po ako gumalaw. Pero kapag joke time na kami, joke time talaga. Yun nga lang, syempre, hindi naman laging ganon. Minsan merong naiyak nga ako 2 beses dun Yan. Pero pinatunayan ko naman na hindi ako ganon na parang ako kasi kahit wala yung amo, magtatrabaho po talaga ako ayon sa trabaho ko talaga. Tatapusin ko po talaga yung trabaho ko. May bantay man o wala, tatapusin ko po talaga yung trabaho ko kahit walang bantay.
Hindi po kasi ako yung tao na pag walang bantay, relax lang ako. Hindi ako ganon. Tapos kapag may bantay at may nakatingin na, saka lang ako gagalaw. Hindi po ako ganon. Alam ni tita yan. Alam ni galawan ko. Hindi ako yung parang balatuba, ganon. Basta yung hindi ako yung nagipagplastikan o patama sa oras, mga ganun. Alam mo yung magtatrabaho talaga ako kahit wala yung amo ko. Ganun po talaga ako. Alam nyo mga tropa, pagpasok pa lang namin sa 4:30 AM siguro yung mga tropa or to 5 AM. Alam mo yun, yung pawis ko, tagaktak na. Tapos hanggang ano na yan, hanggang uwian na. Tapos yung tawag ito, yung patayang oras, kapag patayang oras, yung tanghalian, na wala pang tao, yung parang 12 PM to 1 yata, o to 2, magre-repack na yan. Magre-repack na ng mga naubos na mga paninda. Gaya ng mga mantika, asukal. Pero yung mantika, lagi ko nire-repack yan. Tapos yung asukal din. Tapos, yung mga groceries na pinaplastic namin, para hila-hila na lang, nakakamiss din. Yung mga ganong at na-practice po ako doon. Alam nyo ba, yung computation dati, natuto po ako mag-math doon na mabilisan. Alam nyo may 0.10, 0.15 cents, 0.5 cents, mga ganon, basta 50 cents, 75 cents, mga ganon. Nakukwenta po namin yun sa utak lang namin ng mabilisan. Yun ang pinapasalamatan ko kasi na-practice po yung math ko doon. Ayun mga tropa, kapag nakipag-amuhan ka o nakipagtrabaho ka sa kamag-anak mo, wag mong tingnan na kamag-anak mo sila, wag mong tingnan na tita mo sila, mga ganyan. Pero may time naman na pag joke time tayo. Mga ganun lang. Nakaka-miss lang kasi alam mo yun, dating boy lang sa palengke. Hindi naman sa nilalang ko ang boy sa palengke kasi malinis sa paraan yan. Namumuhay ka ng tama, namumuhay ka ng walang naaagrabyadong tao. Kumikita ka sa malinis sa paraan. Yon. Ang sahod ko dun mga tropa talagang, kung isipin natin, 50 per day. Tapos mga tropa, sa isang buwan is 1.5. Wala po akong day off noon. Wala kaming day off noon nung araw. Diretso. Tapos magpapaalam ka lang kapag maglalaba ka na ng damit mo. Yun lang. Tapos babalik ka kapag hapon na. Kasi marami ng tao nun. Alam nyo mga tropa, yung experience ko po dun sa palengke kay tita, ang ginawa ko pong inspirasyon yun para kung saan man po ako ngayon. Talagang ginawa ko siyang inspirasyon. Mahirap talaga siya. Alam mo yung tipong, alam nyo ba mga tropa ito? Share ko lang sa inyo, no? Nagtrabaho po ako kay tita bilang boy, tapos may mga suki kami na bumili sa amin ng groceries. Siguro mga nasa large plastic lang yun or medium plastics. Tapos, alam mo yung stripe na plastic, large siya tayo, no? Unti lang, magaan lang. Tapos, ang binili nila sa ibang tindahan, mga baboy, mga karne, mabigat yun, di ba? Ngayon, alam mo yun, parang magpapahatid siya kasi last na binili niya grocery kay tita. Tapos magpapahatid siya sa amin. Tapos ang gaan lang ng binili niya sa amin. Hindi makaramihan. Yung sapat lang. Okay lang namang pahatid, di ba? Tapos yung mga baboy, sabi ko bakit hindi man lang magpatulong dun sa dun sa tendero ng babuyan kasi nga ba't kami pa? Okay lang, sige, inatid ko. Ang bigat, alam mo yung kamay ko dito, talagang sakit. Tapos ito mga tropa, di ba hinatid ko sa sakayan? Ang layo ng sakayan. Tapos alam yung bit-bit ko, ilang stripe na plastic yun na may laman na baboy, tapos yung sa tita ko pa. Tapos biglang paghatid ko dun sa sakayan, pinalapag niya yung mga binili niya. Pagkalapag, wala, karamihan walang thank you. Alam mo yun, yung parang kahit thank you lang, okay na, sapat na sa akin. Kahit hindi siya magbigay ng tip, basta makita mo yung sinseridad niya na mag-thank you siya dahil nga ang bigat nung pinakisuyo niyang dalhin ko, walang thank you. Diba? Ayun mga tropa, no? Medyo yun, nakakuha ko ng inspirasyon doon para, alam niyo, para tumulong sa ibang tao. Pag may tumulong sa akin, diba? Thank you. Ganun lang. Tapos, nung time na ako na ang namimili, na marami binibili, minsan na, yun, nagbibigay kami ng tip. Kasi nga, alam ko yung pakiramdam na nagtatrabaho po dun sa naiiyak ako. Alam ko yung pakiramdam na nagtrabaho sa isang palengke.
Kasi nga, yun, puyat kasi yun, puyat. Tapos, talagang ano yan, talagang, siguro na makaka-relate sa akin yung mga nagtatrabaho sa palengke, no? Na, gigising ka maaga, uwi ka ng gabi na, tapos wala kang day off, tapos ang sahod mo is 50, ganun. Tapos, yun, papadala sa magulang, wala natira sa akin. Libre naman kami doon pala, libre kami sa mga sabon, sa toothpaste, mga ganyan, sa pagkain. Yung palang gusto ko kay tita, libre naman talaga yung pagkain. Talagang busog talaga. Yun. Kaya para sa akin siguro okay din yung araw na yon, di ba? Dahil nga libre naman kami sa lahat, Pero lang personal needs mo talaga yung mga damit ganyan, yung mga personal mo. Yun okay lang. Tapos, yun, sobrang hirap talaga. Kaya sabi ko, darating ang araw na matapos man ako magtrabaho ka dito kay tita, darating ng araw na alam mo yun, yung iba na parang may nagbago na sa akin, parang gano'n, hindi man sa malayo o hindi man sa taas, at least may nagbago sa buhay namin kahit papaano. Ayun, kaya alam nyo, di ako bumalik doon, di ako bumalik sa kay tita noon, di ako bumalik after 9 months, no, nag-aral po ako, nag-enroll po ako, nagkapera po kami kasi that time, may nabenta po yung lupa ng lolo namin, nagparty-party. Ayun. Kaya nagkapera po kami, tapos yung ipon ko, alam niyo ba mga tropa, magkano na ipon ko? Yung sa 9 months, magkano na nauwi ko? Nasa 5,000 mahigit lang yata yun. Kasi nagpapadala ako sa magulang ko, tigo 500, kasi mga tropa yung magkano yung sahod ko. Pag kasi may lumuluwas, may umuuwi, nagpapadala po ako kahit magkano, 500, ganyan lang. Siyempre, hindi pa naman tapos yung 1 month, tapos kapadala, nakakaya, mamaya mabaon ako sa bale, di ba? Hindi naman po ako ganun. Talagang ginawa ko talaga inspirasyon yung naranasan ko na yun. Hindi man ako pinahirapan ni tita. Siyempre, mahirap talaga magtrabaho sa palengke. Hindi ko inaano yung trabaho nila, pero ginawa ko talaga inspirasyon yun, at natutuwa ako na naranasan ko po magtrabaho sa palengke, kasi kundi naman dahil dun sa naranasan ko na yun, hindi ako magsisikap talaga. Hindi ako magiging matatag, kasi dati kasi talagang tingin sa akin is mahina. Mahina tingin sa akin, pero alam niyo yun, yung tingin nila sa akin, tapos yung trabaho ko sa palengke dati, yun po kasi yung naging inspiration sa akin nun. Yun. Bago po pala ako mga tropa na nakagraduate ng college or vocational course, nahinto po pala ako nung second sem. Kaya ang daming problema, ang daming dumating sa amin na pagsubok nun. Nahinto po ako kasi wala na po kaming pera. Naubos po agad. Kaya ayun, nagbukid muna po ako para makaipon ulit. Maghapon po kami sa bukid, ganyan. Then, after nung second sem, nag-enroll ulit po ako. Nung nag-graduate na po ako ng vocational course as computer technician, bumalik ako sa Maynila. Hindi muna kay tita. Doon sa kamag-anak muna namin kay Lola. Lola namin sa pinsan. Mga 4 na generation niya tayo, hindi ko na maalala kasi basta kamag-anak namin sila. Tumuloy muna ako sa kanila. Tapos, nag-apply muna ako sa Taguig. Wala talaga. Nag-apply ako sa iba't ibang lugar. Walang tumatanggap sa akin kasi fresh graduate po ako. Wala po akong experience. Hindi po ako tinantalan talaga ng pagsubok noon. Tapos biglang, wala na pag-asa. Bumalik ako kay tita. Sabi ko, tita, pwede ba makituloy muna sa inyo? Pero, tutulong ako sa palengke, sa bahay, ganyan. Huwag niyo na akong sahuran, tutulong lang ako para yung pag-stay ko lang dyan sa bahay nyo, yun lang, yung tulong ko na lang. Parang, sabi ni tita, oo naman, sabi ikaw pa. Ganun po ako kalakas kay tita noon. Tapos, wait lang, lumamig na yung kape ko. Dagdagan natin para uminit.
Yan. Ayun, pagtapos ko sa Taguig, pumunta po ako sa Guadalupe, Makati. Yun. Tapos, tinanggap naman ako tita ng buong buo. Pumunta ako sa bahay. Tanda ko pa yung bahay nila. Tapos, nag-stay na ako doon ng, hindi ko alam kung 1 month lang yata. Basta, 1 month lang yun. Tapos, nag-repack ako, nagbanlaw ako ng mga damit. Kasi nga yung tita ko, may labahin, tapos busy yung naglalaban, nagluto. Ako nagbabanlaw. Tapos, nagbantay ako ng mga anak nila, yung mga nagugas ng mga puwit nila. Ngayon, mga dalaga at binata na. Tapos yun, kailangan sa tindahan, pumunta ako sa tindahan, sa grocery, tsaka sa palengke, tumulong ako. Yun, tumulong talaga. Tapos, nung time na tinulungan naman ako ni Lola sa Las Piñas, haba ng kwento ko mga tropa, no? Sa Las Piñas, nag-checker po ako doon sa SM South Mall. As checker po ako doon. Tinulungan po ako ni tita, yung anak ni Lola. Yan. Hindi ko na sila kamag-anak ng buong buo. Nasa 4th generation na yata mga tropa. Iba pang Lola to. Iba pa yung sa Taguig. Tapos ito yung sa Las Piñas. Yun. Doon po ako nakapagtrabaho o nakapaghanap ng trabaho kasi nirefer po ako ni tita doon sa kilala nila sa SM South Mall. Tapos, nung pag-alis ko kay tita sa Guadalupe, nagpaalam na ako, pupunta ako sa Las Piñas, mag-a-apply ako doon. Baka doon ako makahanap ng trabaho. Sabi ni tita, sige, kailan ka ba alis? Siguro mga bukas na. Ngayon, hindi po ako natuloy ng kinabukasan, hindi ako natuloy umuwi. Kasi, yung magsusundo sa akin, kasi wala pa ako sa Maynila. Mahina po talaga ako mga tropa nung time na yun. Ngayon, sinundo pa nila ako sa, hindi ko alam sa Baclaran na yata. Ayun, basta doon ako sinundo. Tapos, biglang inabutan ako o pinaabutan ako ni tita ng pera. 1,000 yata. Sabi ko, ano to ta? Iniyan ko siya. Sabi niya, wag mong isipin na na bayad yan sa'yo. Sabi niya. Hindi ko nakakalimutan yun. Yung 1,000 na yung mga tropa, sabi ni tita, tulong yan, tulong. Sa pag-a-apply ko. Kasi kailangan ko talaga ng pera. Kasi kailangan ko talaga ng pera mga tropa kasi sa pag-a-apply nun, kailangan talaga pamasahe. Kailangan ng requirements. Yung binigay ni tita ng 1,000 sa akin nun, laking tulong yun. Tanda ko yung mga tropa no. Parang tanda ko yung mga tropa. Hindi ko nakakalimutan yung binigay niya ako ng 1,000. Although deserve ko daw na bigyan ako kasi nga talagang nagbantay ako sa bata, nagbanda ako ng mga damit, ganyan. Tapos nag-repack ako, nagbantay ako sa tindahan. Deserve ko naman daw. Sabi niya, wag mo isipin na bayad ko yun sa'yo. Sabi niya, tulong ko yan sa'yo. Sabi tita. Kaya dumagdag yung inspirasyon ko sa buhay no? Tapos mga tropa, ano ba yun? Puro na lang Tapos alam nyo, nung sinabi sa akin tita yun, hindi ko nakalimutan yun. Hindi ko nakalimutan yun. Tapos nung nag-apply ako sa Las Piñas sa SM South Mall, okay na. Gumagaan-gaan ang buhay namin. Yung tindahan namin na pulbos, nalagyan namin ng laman. Yung tindahan namin pulbos. Alam mo yung iisa na lang tinda, mga ganun. Talagang wala na nabili kasi wala na laman. Yung lahat ng sahod ko dun sa SM South Mall, talagang binibigay ko kay nanay para panglagay sa tindahan. Tapos mga tropa,
si Lola dun sa Las Piñas, talagang nagpapasalamat ako, laking tulong na nagstay ako doon kasi talagang, alam niyo, ang daming tumulong sa akin. Alam mo yung si tita, yung anak niya, tinanggap nila ako doon ng buong buo. Tapos alam niyo ba, talaga naging close ko pa talaga sila kahit na yung pagiging kamag-anak namin is nasa 4th generation na, mga ganun. Malayo na. Kaya, yun, nagpapasalamat ako sa kanila kasi tinanggap nila ako kasi nakaipon ako. Tapos magkano binibigay ko kay Lola noon? Sa quincenas ko is 500 pesos lang binibigay ko kasi magkano yung sahod ko. That time nung trabaho ko doon sa South Mall, ang minimum wage na doon is 382 na. Yun, nakaipon ako noon dahil sa kanila kasi talagang tulong talaga ako. Pinapakain nila ako. Tapos, although nagbibigay ako ng pera kahit 500, alam ko hindi sapat yun eh. Yung pagtulog ko doon, yung kuryente, yung tubig, di ba? Doon pa lang kukulangin ni binibigay ng 500 quincenas. Tapos hindi na ako sisingil. Tapos sinusuportahan pa ako ni tita, yung tita Kati. Kaya sobrang napasalamat ako sa mga tumulong sa akin. Naging inspirasyon ko sila talaga noon. Hanggang ngayon. Hindi ko Kaya hanggang ngayon mga tropa, hindi ko sila kinakalimutan kasi ang laki ng impact ng tulong nila sa akin. Hindi naman ako makakarating dito nang hindi dahil sa kanila, di ba? Although sabihin natin na nagsikap ako, di ba? Yung tulong na binigay nila sa akin, hindi sila naniningil. Yung mga tulong na binigay nila sa akin, hindi naman sila naniningil, pero di ba? Tanda ko pa din. Pasensya na kayo mga tropa na kung puro iyakan tong naiyak lang ako kasi yung naalala ko yung nakaraan. Tapos ito mga tropa, nung after ko magtrabaho sa SM South Mall, nagtrabaho naman po ako sa Tribal. Nag-Tribal din ako, kaso department store. Tapos after ko doon, sabi ko hindi sapat to, kailangan ko mangarap mag-abroad para lumaki naman yung kikitain ko o sasahurin ko. Ngayon nag-decide ako mag-Taiwan kasi yun ang first move talaga na stepping stone talaga na para mag-experience po ako, para magamit ko sa next po na pag-apply ko. Yun, nakakatuwa kasi nag-apply ako sa Taiwan, lahat na applyan ko ng agency, lahat ng agency na applyan ko pala, yan. Kaya tanda ko po lahat ng mga agency na pinupuntahan po ng mga katropa natin na nagchat-chat po sa akin. Tapos ito mga maganda mga tropa, nag-apply ako sa Taiwan, natanggap na ako, paalis na ako. Tapos saktong-sakto ang daan ko, alam mo yung papuntang nakadaan ako ng Guadalupe, dumaan ako kay tita. Binalitaan ko siya na ito nangyari sa akin, after ko na mag-aral. Nagkwentuhan kami. Yun. Nagkwento kami dalawa nun eh. Kaya hindi ko alam kung nabibilib ba sa akin o hindi ko naman titingnan na mabilib siya sa akin. Gusto ko lang ayun, parang napaproud siya sa akin kahit pa paano. Minsan naririnig ko lang kay Lola. Yung Lola namin na inaano daw niya ako, parang pinupuri daw niya ako kahit pa paano. Na ganyan. Hindi ko naman inihingi yung papuri niya sa akin. Pero ang sarap sa pakiramdam na ganun yung sila sabi sa akin. Sa lahat ng apply ko mga tropa, nag-Taiwan ako, nag-Japan ako, dumadaan ako kay tita. Kasi, alam niyo, kasi doon ako nagsimula eh. Doon ako nangarap, doon ako nagkaroon ng inspirasyon ko para lumaban, Kasi mahina talaga ako eh. Yun, kaya binigyan niya ako para inspirasyon na dahil nga doon ako nagsimula. Tapos, sabi ko nag-apply ako sa Japan eh. Kaya mo yan. Ganun siya, build up talaga. Ikaw pa, sabi niya. Tapos, nung nag-Canada na ako, dadaan sana ako sa kanya, kaso hindi na ako nakadaan kasi, alam niyo yun, dahil nga may anak na ako, mayroon ako inaalagaan, di ba?
Hindi ko na magawang makadaan kasi pagkatapos ko mag-report, kailangan ko na umuwi para siyempre walang kasama si Baby G, yung mga anak ko, si Kuya Nathan. Kaya yun, kailangan ko umuwi agad para sa mga anak ko. Ayun mga tropa, no? Yun po ang experience ko ng after ko mag high school. Talagang nakipagsapalaran po ako sa Maynila nun. Pero yun nga, nagsimula po ako sa pagiging boy po sa palengke. Na naranasan ko po lahat ng hirap ng ganong edad. Alam ko, wala pa akong 18 nun eh. Nakipagsapalaran na ako. Hindi man ako kasing bata ng ibang nakakaranas ng hirap. Pero sa ganong edad ko, proud ako na kahit ganon yung edad ko, ang isip ko napaka-matured na. Kahit na sinasabi nila na mahina ako, mga ganon, hindi ko kayang magtrabaho, hindi ko kayang mag-abroad. Yun, marami po akong na-receive na mga ganong salita na kaya ko ba? Parang di ko to kaya, ganyan. Kaya pinatunayan ko sa kanila na kaya ko. Mali kayo, kaya ko. Kasi mga tropa, wala eh. Walang tutulong sa'yo eh. Ultimo nga ang Diyos dati, kinwestiyon ko na dati, bakit ganito yung naranasan namin? Ang hirap? O yung naranasan ko, ba't ganito? Oo, ganun talaga. Na-question ko na si Lord dati kung bakit ako lang, ba't yung iba, ang ganda ng buhay, nakapag-aral sila? Ba't ako hindi? Bakit ako ang hirap ng buhay ko? Kinwestiyon ko na si Lord. Pero nung naranasan ko lahat ng hirap, tapos hanggang sa gumagaan, hindi ko na mamalayan na nagiging malakas na pala ako. Yung parang, yung galing ako sa mahirap, lumaban ako, naging malakas ako, tapos akala ko, napakagaan na ng experience ko na yun. Pero ang hirap pa din, pero para sa akin magaan na kasi na-experience ko yung hirap nung una. Hanggang sa ngayon, yun na pala yung binigay ni Lord sa akin na premyo sa dulo, 'di ba? Ito na pala yung sagot doon sa hirap ng pinagdaanan ko po dati, na hinanda lang niya ako para dito pala. Na-realize ko na nung nag-Taiwan ako, nag-Japan, na-realize ko unti-unti na ay ito pala yung plano ni Lord sa akin. Akala ko talaga pinapahirapan na ako ni Lord, hindi pala. Pinapahirapan niya ako para i-ready niya pala ako dun sa ibibigay niya sa akin na malaking bagay. Ngayon mga tropa, marami pa rin akong pangarap sa pamilya ko. Always pray lang lagi. Lahat ng mga plano ko sa buhay, talagang pinagpipray ko talaga. Nilalapit ko kay Lord talaga. Lahat. Wala akong ginagawa sa buhay na hindi ko po nilalapit kay Lord. Ganun po talaga dapat mga tropa, no? Lahat ilapit nyo kay Lord. Para sa akin mga tropa, no, kahit na may mga pagsubok sa akin sa buhay, parang gaan na. Ito mga tropa, no, kapag naaral natin yung pagkikipag-usap kay Lord, alam yun, kahit may problema ka, kahit na masaya ka, kahit na wala kang problema, may problema ka o wala, ilapit mo kay Lord, magpray ka, magpasalamat ka. Alam nyo ba, napapractice mo yun, para ka ng baliw na nakikipag-usap sa Kanya, na wala ka man nakikita, no? Mga ganun. Pero hindi eh, nandyan siya, yung presence siya nandyan. Kaya yun, natuto po ako makipag-usap sa Kanya. Sa tulong din po ng pastor namin sa Taiwan, tsaka ni Pastora. Yun, tinuruan niya kami dati nung nag-aaral kami sa Kanya. Tinuruan niya kami dati bilang mga disciples niya sa tahanan. Natuto po ako makipag-usap kay Lord through Holy Spirit. Yun, po ako. Basta, pag naaral niyo po yun, talagang gagaan po lahat. Yun. Kaya sabi ko hanggang ngayon, dala-dala ko yung turo ni pastor at pastora na makipag-usap kay Lord through Holy Spirit. Ayun. Yun mga tropa, no? Yan po yung buhay ko. Simula po nung nag-boy sa palengke kay tita. Wala po akong sama ng loob kay tita, bagkus nagpapasalamat pa ako sa kanya kasi sa lahat ng mga, alam niyo yun, sabi ko, titira lang ako sa ita, pakainin mo na lang ako, tapos, alam niyo yun, pakainin mo na lang ako ta. Tapos makisilong ako sa inyo. Yun. Oo, sabi ni tita, walang problema, ikaw pa ba? Sabi ni tita. Pero ganun pa man mga tropa, ginawa ko pa rin yung part ko na ano ba yan? Pat-end na lang yung vlog eh. Naiyak pa. Ginawa ko talaga lahat para hindi ako magmukhang kahihiya-hiya.
na nakisilong ako sa kanila, tapos nakikain ako sa kanila, wala akong gagawin, di ba? Ano ako, di ba? Hindi kasi ako ganun. Ayoko yung may masasabi sila sa akin na mga negative. Alam mo yun, makikitira ka tapos wala kang gagawin. Paano, ano ka, di ba? Special ka, mga ganun. Although di man sinasabi ni tita yun sa akin, ang akin lang, gagawin ko lang yung part ko. Mga ganun. Para wala silang masabi. Which is totoo naman, di ba? Makisama ka ng tama. At pakikisama ka ng totoo ng mga nakapaligid sa'yo. Yun. Ayun mga tropa, na-end ko na itong vlog kasi talagang puro iyakan tayo eh. Ayun mga tropa, na sana nakakuha kayo ng inspirasyon, no? Na kahit na gaano kahirap ang buhay, laban lang. Laban lang. Yun. Sana mga tropa, huwag kayo susuko. Marami nag-open sa akin na nagchat-chat po sa akin na nahihirapan na sila ganyan. Huwag kayo susuko. Tandaan nyo mga tropa, no? Yung mga nangyayari sa buhay natin, lang yan. Challenge lang ni Lord yan kasi may nanda siyang special para sa atin. Yun po yung masasabi ko sa inyo. Kasi proven na po yun. Kasi eto na ako sa Canada. Pangarap ko lang ito mga tropa. Eto na ako ngayon sa Canada, di ba? Sana mga tropa, lumakas ang loob nyo sa video na to na gawin po yung pangarap nyo sa buhay. Pag may pangarap kayo, gawin nyo. Huwag nyo aatrasan, lumaban lang kayo. Kaya nyo yan mga tropa, kinaya ko nga, di ba? Kung kaya ko, kaya nyo rin, di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa mga kaibigan namin na talagang tumulong din sa amin para mag-work kami kahit paano, di ba? Tapos, yung mga sumusuporta, kayo po, dahil nga po yung sa Facebook, sumusuporta po sa amin, kay Baby Gio, kay Kuya Nathan, sa asawa ko syempre, sa akin, sa YouTube, kumikita po ako kahit paano kumikita po ako at nakaka-survive po kami. Nung naka-stay po ako sa Pilipinas bago mag-Canada. At kahit na tumagal po ako sa Pilipinas bago makapunta po dito sa Canada, alam niyo yung nakaplano lahat, nagkaanak ako ng pangalawa, nagkaanak kami ng asawa ko ng pangalawa, si Baby Gio. Tapos, di ba ano siya, may cleft lip and palate siya o sungi siya, pero di mo ngayon, naayos na, di ba? Planado lahat. Alam niyo yung lahat ng gagawin namin sa buhay, may pagsubok na binibigay si Lord. Tapos, sabi ko, kaya natin to, kaya natin yan. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Tapos, yung mga kaibigan namin nakapaligid sa amin. Ayun, nagpapalakas ng loob sa amin. Kasi, alam mo, yung mga kaibigan namin sa iba't ibang bansa, yung mga tunay na kaibigan talaga, makikita mo na, ayun, nagano sila, yung nag-cheer talaga sila na, ay, ano yan, bigay siya ni Lord, tanggapin natin, mga ganun sila, ang babait nila. Kaya yung pagtanggap namin kay Baby Gio, although tanggap namin siya, naging madali para sa amin kasi may mga nakapaligid sa amin ng mga totoong tao talaga na kaibigan, mga kamag-anak namin, talagang nag-cheer up talaga sila. Talagang nag-cheer nila kami na talagang tanggapin natin kasi bigay ni Lord yan, mga ganun, ang babait nila. Tapos ito mga tropa, nakapag Canada na ako, walang problema, walang sabit, swabe lang. Although nagpe-pray ko talaga yan na sana walang sabit, sana swabe lang. Yun lang sana, yung walang problema, ganyan. Answered prayer talaga po ang pag-Canada ko mga tropa. Answered prayer. Ayoko na siyang i-share kung bakit. Meron kasi akong pinag-pray talaga kay Lord na sana maging okay to. Yung isang requirements ko talaga. Yun, sana okay lahat. Alam nyo ba, nung natanggap ko yung isang requirements na yun, nanginginig ako kasi baka may babasa akong iba, ganyan. Sige, minsan i-share ko sa inyo kapag meron na akong lakas ng loob na i-share yung isang requirements na yon na pinag-pray ko talaga kay Lord. At syempre mga tropa, hindi ko naman tatapusin ang vlog na to nang hindi ko po sinasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard, it works, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!